May panibagong pasabog na naman si Maharlika. Pero kung sasabihin natin ito ay hindi totoo o hindi, ay kayo na po bahala. Pero ito po ang sinabi po niya na meron po talagang offline. Ang kanilang galawan, meron po talaga silang sinusunod na plano. Bago po natin pag-usapan niya, gusto niyo po ang ating pong topic po ngayon. Kayo po ay inanyayahan kong mag-like, share, at mag-comment po sa ibaba. At pakipindot lamang po ng subscribe button. Ito po ay napakalaking tulong po sa ating pong channel. Maraming salamat po at shout out po sa ating pong mga bagong subscriber at sa mga nag-views at nanood sa ating mga nakaraang videos. Maraming salamat po. Ang kanilang next move dapat ay nabukelya na ipa-impeach si VP Sara Duterte sapagkat hindi nila nakita at na hindi nila nakita na napakarami pala talaga suporta ni VP Sara Duterte. Hindi lamang mga tao at ang militar ay tahimik. Yan ang hindi nila napansin. Si Pangulong Rigo Roa Duterte na nagsabi, ang mga militar ay tahimik lang. Yan ang tingnan nyo. Ano nga ba itong kapalit ng paglaya ni former Senator Leila de Lima? Narito po, panoorin po natin ang pahayag ni Maharlika. Ang gustong itumba ni Lisa, ni Kuting at ni Tambaloslos ay si Sara lang. Kasi nga ang plano nila is really tumbahin ang Duterte kasi alam nila malakas pa Duterte. Malakas pa mga supporters, andiyan pa kayo eh. Okay? Bakit siya lang? Si Kuting galing sa Office of the President, ang pera, ang pondo, pera ng bayan. Okay? Bakit ang parusa kay Sara, hindi ba dapat sa presidente siya dapat ang file ng impeachment dahil ang dami na ang dami na ng involvement, okay? Sa lahat ng smuggling pa lang involved na sila eh. Yan pa lang impeachable na yan, di ba? Kasi nga excuse me. Ang totoo mga palangga, okay? Alam ni Kuting, alam ni Tambaloslos, okay, na si Kuting talaga ang dapat ma-impeach. Kaya inuunahan na nila si Sara para what? Pag na-impeach nga, siyempre delikado ang buhay ni ni Kuting, ang presidency niya dahil alam na mga men in uniform kung gaano kabus ginagawa nilang pabubusabo sa taong bayan at pag-acting president ni Lisa Smugs. So para ma-secure nila si Kuting hanggang 2028, kailangan i-eliminate si Sara. Kailangan tumbahin si Sara. Kaya, sige nga, etong sa issue na ito, na binigyan si Sara, ano tupain? Nangingi si Sara, din binigyan nila, tapos sasabihin nila labag sa batas. Di putang ina, itong gobyernong Kuting, siya ang presidente, di ba? Kung unconstitutional yon, siya dapat ang managot at siya dapat ang ma-impeach dahil siya yung nag-approve ng pondo. Diba? May mga abogado ba dito? Sabi nga, diba? Ignorance of the law excuses no one. Ano ibig sabihin yan mga palangga? Ang katangahan, ang kamangmangan, ang kapulburonan sa batas ay walang dahil excuse me, ay hindi dahilan, okay? Ng sino man o ng sino mang Kuting. Di ba? Hindi mo pwede sabihin, hindi mo alam ang batas. Lalo na presidente ka pa. Hindi ka pwede, di ba? Na hindi ko kasi alam eh. Bawal kasi yun eh. Binirmahan ko, binigyan ko si Sara, di ba? Hindi mo pwede i-excuse yun na hindi mo alam. Pero ngayon, gusto nila si Sara lang ang idiin nila palangga. Di ba? Oh, ano ngayon yan mga kababayan? So ngayon, sinet up ba nila si Inday Sara? Definitely sinet up nila. Pinainan ba nila ng Pinainan nila? At ngayon ay binubugbog nila sa pamamagitan ng mainstream media. Kasi hawak na rin ni Lisa ang mainstream media. Nakita nyo naman, noon, even ang Rappler, News 5, ABS, lahat halos na mga yan, very critical sa diktador. Lahat ng headline nila, kung babalikan nyo, Diktador Marcos, diktador. Pero ngayon, wala nang kritisismo. Mangilan-ngilan na lang ang natitira dyan. Maya, babanggitin natin sa inyo kung ano yung sulat ko para natin makalimutan. Okay?
Okay, at least saksi at saka remate. Okay, itatouch natin mamaya yan. So ngayon, yun yung purpose nila at yun ang pinag-uusapan nila dito sa San Francisco na pinapagaling lang daw, pinapalakas lang nila si De Lima at yun ang gagamitin para pukpukin naman ang ICC, ipasok ang ICC sa Pilipinas para ibagsak si Digong ninyo, si Pangulong Duterte. 'Di ba? Para patahimikin, takutin. Imagine mo dating former president kasama si GMA diyan, 'di ba? Dinemote nila, totally tinanggal nila, 'di ba? So ayon dito sa pinagmimitingan nila kahapon ba 'yon? Yeah. Na pinapalakas lang ni Tambaloslos, ni Lisa, ni Kuting, si De Lima, yun kasi ang kapalit ng kanyang bail, pag-bail, yun ang pinayagan na i-bail out siya para idiin si Duterte. At kasama na rin si Inday Sara, syempre. Ngayon, gagamitin, ayon sa napagmitingan nila, nakarating sa atin, sabi ko sa inyo, yung tangina kahit saan, hindi kayo makakalusot. Gagamitin ni Kuting at ni Tambaloslos si Bonjing Remulla para gumulong palangga yung request ng ICC na makapag-imbestiga, 'di ba? Yung sinasabi lang nagkaroon ng genocide sa Pilipinas during the war on drugs ni panahon ni Pangulong Duterte. Gagamitin na ngayon si De Lima at syempre kasama si Remulla diyan. Ngayon mga palangga, para papasukin nila ang ICC sa Pilipinas dahil doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Alright? So, ano mangyayari mga palangga? Kaya pinapalakas nila si De Lima ngayon dahil yun ang gagamitin nila si De Lima sa lahat ng mga akusasyon, okay, na ibabato nila dito sa Duterte family, particularly kay Pangulong Duterte. Ngayon, akala nila, okay, sabi nung napagmitingan, akala daw nila mga palangga, talagang umaasa sila dahil dito sa ginagawa nila ngayong pagigipit kay Sara ay tatahimik si Duterte. Ine-expect na nila sana tumahimik para masindak. Ang tanong, masisindak ba si Duterte? 'Di ba? Nagsasalta na nga ngayon, 'di ba? So, definitely, hindi magsasawalang kibo si Pangulong Duterte dito sa mga korupsyon, sa anomalya, sa mga pulburon, dito sa smuggling, sa lahat ng mga ginagawa ni Tambaloslos, ni Lisa Smugs, at ni Kuting administration. Yan ang kanilang plano or playbook na ginagawa ni Lisa Smugs. Ngayon, mga palangga, kaya nga sabi ko sa iyo, sabi sa akin ng puting ahas kanina, sabi niya, Miss Maharlika, kailangan unahan mo na. Kailangan masabi mo sa taong bayan na isa sa dahilan kung bakit napalaya talaga si De Lima ay dito nga sa ididiin si Duterte para nga naman mawala na raw sa limelight at magalit na yung taong bayan sa kay Sara at sa mga Duterte para tuloy-tuloy ang kanilang pamamayagpag ng Araneta, Marcos, Romualdez hanggang 2034 sa kay Charis. Putang ina, papayagan niyo pa itong mga buwakan ng inang to, mga jejemon na ito. Nasa mga kamay niyo, palangga. Nasa mga kamay niyo kung papayagan ninyo na papasukin ang ICC sa Pilipinas para pakialaman na naman ang ating soberenya. 'Di ba? Samantalang sinabi ni Kuting dyan, dati, inaayunan niya si Pangulong Duterte na dapat hindi tayo, 'di ba matagal nang gusto pumasok ng ICC sa atin nung panganao ni Pangulong Duterte, tapos si Kuting talagang nag-agree kay Pangulong Duterte na hindi dapat pinangimasukan ng ICC ang ating soberenya at yung mga kasinungalingan ni Kuting na ang continuity, yung mga magagandang, yung mga ginawa ni Duterte, itutuloy niya. Pero hindi, ang itinuloy niya yung gawain ng mga dilawang salot nung nakaraan. Yung pamamayagpagin ang mga droga, pamayagpagin ang mga kalaswaan, ang krimen at kung ano-ano pa. Sinusunod nila po yan para sila po ay makaupo sa kapangyarihan at masunod ang susunod nilang plano na maging presidente si Tambaloslos. Pagkatapos ni Tambaloslos ay ang anak naman nila. Bakit po nila gusto? Dahil po sa frozen fruits. Kung nagustuhan niyo po ang ating pong video ngayon, inayahan ko po kayo mag-subscribe sa ating pong video
upang lagi po kayong updated sa ating pa pong ilalabas na video. Hanggang dito na lamang po at lagi po nating tandaan ano man ang nangyayari sa atin sa pang-araw-araw, kung walang basbas ang Diyos ay hindi ito mangyayari. Dahil niyo po, maraming plano ang tao pero nasusunod pa rin ang plano ng Diyos sa tao. Lagi po natin tandaan yan. Ilang mapaiwan ko sa inyo at ingat po kayo lagi at bye-bye.